sa ating recipe ng cheesecake. Gagamit tayo ng 1/3 cup na all-purpose flour. Tulad lang ng ginawa ito natin dati. Tapos pwede natin buksan itong crushed grahams. Susukat lang tayo ng 1/3 cup. Okay? 1/3 cup. Tapos ang konting asin. Pahaluin lang natin ito. Halo lang. So ito yung magiging base natin dun sa crust. Tapos pag siya ay halo na, itabi lang muna natin. So ang next step ay maglalagay tayo ng butter. Wow! Parang sasakto to. Uy! Ayan. So 41 grams ng butter, 1/4 cup ng white sugar. Basta magkapos sa puli ko na yun. Ang next step ay maglalagay tayo ng 1/4 cup ng sugar. Tapos ang next step ay hahaluin lang natin ito. Pwede lang natin mixer. Ganyan pa rin nangyayari dito. Parang margarine. Okay. Ang next step ay ihahalo natin kabalik ng graham mixture. So ito yung magiging base natin ng cream cheese. Yun yung itsura. Faster. Yung nga, nabubuo. Okay. Itsura ng graham. Ito parang itsura na itong graham. Wow. So nice. What's next? Master Cody. So next step ay ilalagay na natin siya sa ating container. Walan tayo ng pangsandok. Morong kapal ito. Pwede mo ba itong kainin? Pwede. Di ba ito may harina? Sakto ba? Oo. Manghang. Yan. Nagkaroon na tayo ng technical difficulty kasi hindi pala kita ang ginagawa ko dahil nasasanggahan nung yan. Okay. Pagka ganito na siya, medyo nakamold na dun sa lalagyan. Kaya muna ito. Okay? Tapos, iwan na muna natin yan. Gagawin naman tayo ngayon ng cream cheese. So, next step, ang susunod naman na ginagawa na natin yung oven. Or sa case na to, ang gagamitin natin is yung air fryer. Naka 180 degrees siya, so nagpipreheat lamang tayo. So, ang next step ay gagawin naman natin yung side ng cheese. So, meron tayo ng cream cheese. Kukuha lamang tayo ng 250 grams. So bago tayo maggawa ng ating cheesecake mix, pwede na nating lutuin muna yung crust ng ating cheesecake. So sa case na to, gagamit tayo ng air fryer. Pwede natin gawin is, so yan, pataw lang siya dyan. 180 degree, cook for 10 minutes. So nalagay na natin yung cream cheese. Ang kasunod naman na ilalagay niya, 1/2 cup na asukal. Tapos, din na natin itong mix. So kung meron kayong mixer, pwede nyo lang gamitin dito sa time na to yung mixer. Ngayon is, kung muna siyang i-mix, matigas pa. So mixture lang na ma-full incorporate natin yung asukal tsaka yung cream cheese bago tayo magdagdag ng iba ingredients. So at this point, pwede tayo mag-add ng egg one at a time. So para lang maihalo natin na ayos yung egg. Next egg, ayan. At this point ay okay na ang ating graham. So labas muna natin siya. So ito yung graham na nakuha natin sa ating air fryer. Okay. At this point, continue lang tayo sa ating ginagawa. So kung meron kayo nakikita ng mga buo-buong cream cheese, pwede rin siyang durugin. So para pag kinain natin yung cream cheese mamaya, ay hindi siya tubo. Halo na natin yung konti. Tapos susunod ay yung half cup ng ating all-purpose cream. So ang isang ganito ay isang cup. Kalahati lang ito. Okay. Continue lang tayo sa paghahalo. So at this point is malapit na tayong matapos sa ating cheese mix para sa ating cream cheese. So kapag medyo malamig na yung ating crust, pwede na natin siyang kunin. Tapos so pwede na natin ilagay ang ating cheesecake. So ang ating magiging next step, at i-preheat lang ulit natin itong ating air fryer bago natin ilagay ang ating cheesecake. Ilalagay na natin ang ating cream cheese at
air fryer. Ingat lang kayo dahil medyo mainit ito. May konting casualty. Dahil medyo nasa yung ating air fryer. Try lang natin na i-oven lang natin for 10 minutes. So, habang iniintay natin itong maluto, don't forget to subscribe to our channel at manood na iba pa naming videos. Marami kaming recipes na pwedeng-pwede niyong idagdag sa weekly menu nyo. Okay, so sa point na to is na tapos na yung 10 minutes natin na binibake ang ating cheesecake for 10 minutes using 200 degrees Celsius sa ating air fryer. So ito ang itsura niya. Ibabalik lang natin siya para mas maluto pa yung loob. 180 degree into 40 minutes. So iwan lang ulit natin siya for 40 minutes. So ngayon, actually kanina chinek namin. Kailangan lang babaan ng kaunti yung temperature. So ginawa muna natin ng 160. So tama yung sabi ng master ko. So ang pag-check nito is kung meron pa sumasama ay hindi ko siya. So kung siya ay wala na sumasama doon sa tinidor, Plans kasama po yung ibig sabihin na roon siya. pagbukas ko. So, may correction on na hindi naman ang nangyari. 20 minutes for 160. Wow. So papalamigin na lang natin ito. So, ano yung fast burn cheesecake po dito? Naging bath burn cheesecake siya. Wow. Gusto ko na agad siya. Palamigin natin. Wow! Fast cheesecake success. Ganito ba ang cheesecake mo? Hindi. Tikmin ko lang kung paano ako ito. Ano yun? Wait lang. Tirain na lang natin itong Okay. tirain natin itong Sirayan na natin yung aluminum foil. so that we can see the Ayun naman pala. Totoo nga na ang gumawa lang ang nakaka-appreciate ng kagandahan. Uy, puro be. Ang ganda ng loob. Huwag mo titingnan yung labas. Hey mga ka-foodie, nagustuhan nyo ba ang recipe na ito? Let us know in the comment section below. Hit like if you enjoy this video. And don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest release namin. Until next time, this is Foodie Pinoy saying goodbye and it's a wrap!